Paano nga ba mag-Pico de Loro staycation na hindi nabubutas ang bulsa? Kadalasan kapag naririnig mo ang salitang Pico de Loro, ang unang pumapasok sa isip ay mahal na hotel room o kaya mahal na accommodation. Kaya ang iba mas pinipili na lang ang day tour. Pero alam nyo ba na may isang paraan pala upang makapag-stay ka ng matagal o mag-overnight sa mas murang halaga? Ang hack namin? Nag-Airbnb condo rental kami. Sa dokumentaryong ito, ibabahagi namin sa inyo ang aming road trip, ang aming naging gastos at kung paano naging masulit ang aming stay nang hindi nagmamadali. Ako si Nanay Lakad TV at sana'y manood kayo hanggang dulo. At sa kalagitnaan ng aming biyahe, mararating mo ang isa sa pinakasikat na bahagi ng rutang ito, ang Kaibiyang Tunnel. Ang lagusan na naghahati sa kabundukan ng Cavite at Batangas. Sa loob ng ilang segundo, babalutin ka ng dilim at maririnig mo ang ugong ng mga bawat sasakyang dumaraan dito. At paglabas mo sa liwanag, bubungad sa iyo ang ganda ng Batangas, ang sariwang hangin, ang tanawin ng dagat sa gilid ng bangin, at ang pananabik na makakarating ka na rin sa iyong destinasyon. Makalipas ang ilang oras na pagbiyahe, narito na kami sa Jamilo Coast Main Gate. Dahil exclusive ang resort na ito, mahigpit ang seguridad. Dito pa lamang, kailangan mo nang ipakita ang guest endorsement form na ibibigay sa iyo ng iyong Airbnb host. At meron din silang isasend sa inyo na guest registration form. So dalawang papel ito na isasend ng Airbnb host sa inyo na kailangang ipakita sa concierge. Kailangan nyo ipakita ang inyong valid ID na mayroong nakalagay kung saan kayo nakatira at kailangan nyo ring magbayad ng entrance fee. Isasend naman sa inyo yan lahat ng inyong Airbnb host. Kasi depende ang rate kung high season or peak period. Siya nga pala, ang entrance fee is good for 7 days only. Ang registration time nila ay from 8 a.m. to 8 p.m. lamang. Okay, so yung entrance fee, iba pa yun sa babayaran nyo na accommodation doon sa Airbnb. FYI lang guys, kasi baka isipin nyo na yung entrance fee, yun na yung babayaran nyo. So separate pa yung entrance fee sa accommodation, of course, na gagawin nyo sa Airbnb mismo. Ngayon, ito ay ang step-by-step procedure kung paano tayo magbubook sa Airbnb. Buksan nyo lang ang inyong Airbnb app and hanapin nyo sa start or search destination ang Pico de Loro. Siyempre, kung kailan, sabihin natin na next week yan. Sige, ilan kayo? Tapos lalabas na itong mga ito. So makikita nyo rin dito yung ratings nila at may mga review din naman ito. Ang dami, 'di ba? Iba-iba din ang price. So hanapin nyo na lang kung ano yung talagang swak na swak sa inyong budget. So hindi kami sponsored nitong unit na ito, pero dito kami kasi nagstay kina Dayan and Tere.
Marerecommend ko sila kasi ang ganda ng unit nila. Tapos, grabe yung kanilang pagiging hospitable dahil yung unit nila ay kompletong-kompleto. Papakita namin sa inyo yung kanilang room para makita nyo kung ano ang kasali sa accommodation na ito. So after nyo doon sa concierge, ipakita ang mga papeles na binigay sa inyo ng inyong Airbnb host at ang inyong mga IDs, diretso na kayo doon sa may looban. From the main gate, papunta doon sa pinaka-resort na medyo may kalayuan pa ng konti. So kung magko-commute kayo, pwede nyo ring gawin ito. Ang alam ko ay sa PITX, pwede kayong sumakay doon ng bus, pumunta lang kayo sa may gate 6 at meron doong mga bus na papuntang Nasugbu, Batangas via Kaibiyang Tunnel. So same lang yung dadaanan na daan ang pinakita namin kanina sa inyo, yung road na medyo maraming twisties, doon yung daanan or doon dadaan yung mga bus papunta dito. So sa aking pagkakaalam, ang pamasahe from PITX papunta sa Nasugbu, Batangas doon sa Jamilo Coast ay 160 pesos. Ngayon, problema yung from doon sa main gate papunta doon sa may accommodation, di ba? So meron silang shuttle na pwede nyong rentahan. Papunta ay 400 pesos at syempre one way lang yun, pabalik another 400 pesos. Medyo challenge talaga pag magko-commute lang kayo, kaya mas maigi na meron kayong dalang sasakyan. So ipakita na lang muna namin sa inyo yung accommodation namin. Napakakompleto nitong Airbnb unit nila Tere at ni Dayan. Tanyo merong stove. Pwede kayong magluto dito para mas makamura kayo kasi medyo pricey ang pagkain doon sa may restaurant. Minalagyan sila ng sapatos at naghanda sila ng tsinelas na pwede nyo magamit. Ito yung kanilang mga gamit na pwede nyo magamit. Baso, rice cooker, microwave, utensils, plates, meron silang TV. Kung ayaw nyo ng aircon, may fan. By the way, yung Netflix nila, free din. Hindi nyo kailangan mag-log in kasi meron silang allotted para doon. Dalawa yung bed. Ito yung first bed. Meron silang dental kit at free towels. Malakas yung water supply. Merong hot shower. At merong libreng shampoo, conditioner, and body wash. Kompletong-kompleto ang unit nila at maraming salamat kay Dayan and Tere para sa pagiging hospitable. Talagang pinaghandaan nila ang kanilang mga guest. May extrang pillows dito at hanger at meron ding, ayan, plancha. Dito sa balcony, meron silang panlinis kung kailangan nyo at saka yung hangiran ng mga basang damit. Ito yung pinaka-importante sa lahat dahil nga magsiswimming tayo, di ba? At sa tapat, yan lang yung dyan nyo ipapark yung inyong mga kotse and libre yon. Ito yung second bed, pang dalawa. So,
total of 4 ata pwedeng mag-accommodate or pwedeng gumamit dito sa kwartong ito, sa unit na ito. At sakto yung binibigay talaga nilang towels. Napakaganda, napakagaling. May bidet. Napakalinis. And maluwag yung CR nila. Meron ding free water kung makalimutan nyo na magdala ng tubig. Free wifi, mabilis ang converge nila. Yun nga lang yung internet sa may labasan, minsan 5G, minsan 4G, minsan wala. Minsan wala kasi nga syempre, in-expect na natin yun di ba? Kasi nga mabundok mabundok yung Pico del Oro. So may mga saksakan sila. Yan, marami silang mga saksakan na pwede nyong gamitin para mag-charge ng inyong mga gadgets. At syempre may ref na gumagana. Yan ang pinaka-importante. At sa umaga, ito ang pantanggal ng stress mo. Kape sa balkonahe, malamig na hangin, at walang iniisip na trabaho. So pwedeng lakarin papunta sa beach. Napakalapit lang niya. Nasa gitna at halos nasa gitna yung unit ni Diane Entere sa beach at saka dun sa country club. Ganda, diba? Paikot lang to. Actually, paikot lang siya. So, napakadali ng access. Pwedeng lakarin, pwede ring mag-shuttle. Huwag kang mag-alala dahil ang paggamit ng shuttle na ito ay libre at kasali ito sa binayaran mo doon sa entrance fee bago ka pumasok dito sa Jamilo Coast. Lumulubog yung pa ako. Hindi white yung sand. Medyo brown. Tapos marami mga maliliit na shells. Pero maganda naman. Nahahati yung beach sa dalawa para dun sa member. Para dun sa mga member, dun sa pinakadulo. Tapos para dun sa non-member na nagre-rent sa Airbnb, probably sa hotel din, I'm not sure. Basta pag binigyan kayo ng bracelet, pag color green like this, sa non-member yan. Tinatawag na tayo ng guard. Bawal ata doon. So, pag non-member, color green yung bracelet. So, banda dito sa may unahan. Tapos, kapag member doon sa may dulo, hindi pwede yung non-member doon. Pati sa restaurant nila. So, sa restaurant, sa Lagu Clubhouse, pwedeng kumain ng mga non-members. Tapos, yung mga members, dun sa may clubhouse mismo nila.
designated for them. Umaambon. Umaambon na. Balik na tayo. Umaambon. Ako, malas-malas. Umaambon. Malakas yung ambon. Mamaya ulit. Kasi umaambon. Ako nung kanina, hindi ako nakapag-record kanina kasi may pinibidyo ako yung kama ko. Personal use. So, pabalik na tayo kasi umaambon. Medyo malakas na talaga. Nagsisialisa na sila. So, mamaya ulit. Dito kayo pwedeng magbanlaw. Merong malapit na CR doon sa snack bar, pero mas okay ditong magbanlaw. Ito naman ang kanilang bike rental at 300 pesos per hour naman siya. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too, because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day. No obstacles that we faced did ever slow us down. We knew we'd get here, went the extra mile in every race. We are duty bound. We push it right on through. I know you need it too, because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day. We give it our best, but sometimes we need to stop to see what we have assessed. I'm grateful about everything, because we have been working hard right from the very start. Now we get this far, but now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day.
So, punta tayo dun sa may beach and then sumakay na ako ng shuttle para maikot. Para makita nyo na rin kung saan siya umiikot. Paikot lang siya sa resort and siya nga pala, second day na namin ngayon dito sa resort. Spend ko na lang yung time na sa pagre-record na yun dahil para ma-enjoy ko naman sa mga susunod na araw. At para sa mga curious kung magkano ang presyo sa Lagu Restaurant, i-flash ko na lang dito sa screen para makita nyo kung magkano ang presyo ng mga food sa Lagu Restaurant. Isang weekend na puno ng pahinga, masarap na pagkain at kalmado na dagat dito sa Pico del Oro. Ang sarap sa pakiramdam na takasan muna ang ingay at stress sa syudad kahit sa maikling panahon lang. Salamat sa pagsama sa amin sa mabilis na bakasyong ito. Huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa susunod pa nating mga travel guides. See you on our next getaway.